Sang-ayon naman ang ilang grupo sa reforma ng Kongreso pagdating sa umiiral na batas sa industriya po ng asukal. Layo nitong matugunan ng ilang matagal ng usapin sa sektor. Ang buong detalye ay hatid ni Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Bien, inaasahan ang malaking pagbabago sa industriya ng asukal kapag tuluyang naipasa ang amyenda sa Sugarcane Industry Development Act at pagreforma sa Sugar Regulatory Administration na makakatulong sa mga magsasaka ng tubo. At nagpaabot din ng mungkahi ang mga ilang grupo na nila'y mabigyang pansin itong mga isyong kanilang kinakaharap sa kasalukuyan sa kanilang mga pananim. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, tinalakay ang mga panukalang reforma sa Sugarcane Industry Development Act o SIDA. Kabilang rin sa mga nakikitang pagbabago ang pagpapalakas sa mandato ng SRA at mas malawak na paggamit ng pondo. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Daniel Atayde, layunin ng mga panukala na maisulong ang pangmatagalang pag-unlad ng industriya habang mas nililinaw ang responsibilidad ng bawat sektor sa pagpapatupad ng batas. Sinabi naman ng Sugar Regulatory Administration na panahon na rin upang suriin at amyenda ang kasulukuyang batas at ang komposisyon ng Sugar Board upang mas maraming sektor ang makalahok sa pagbuo ng mga polisiya. The amendment of the first the charter, the EO 18 and the SIDA law is for the good of the good welfare of the majority, especially so the sugarcane industry. We believe that time has passed and there should be some, well, we will adapt to the changes that comes along. We support, as stated by Asik Atayde of our Department of Agriculture. We believe that by doing this, we will support and give the industry a better chance of doing its best for the Filipino people. Sa pagdinig, nagpahayag din ng suporta ang ilang mga grupo na nakatutok sa sektor ng asukal. Kabilang na dito ang Philippine Sugar Millers Association na naniniwalang mahalaga ang panukalang itaas sa 5 bilyong piso ang taunang pondo para sa pagpapaunlad ng industriya. The proposed increase to the annual funding for the development of the sugar industry from 2 billion to 5 billion is a significant and necessary investment in the future of the industry. Pabor din sila na ibatay ang paghahati ng pondo sa ambag ng bawat mill district sa kabuoang produksyon ng asukal. Samantala, buo rin ang suporta ng Confederation of Sugar Producers Association o CONFET sa naturang hakbang sa Kongreso. Ayon sa grupo, malaki ang naging ambag ng SIDA sa industriya, ngunit may mga probisyon na kailangang baguhin upang mas makasabay ito sa kasalukuyang pangangailangan ng sektor. Bukod sa mga panukalang reforma, hiniling din ng ilang grupo na mabigyan ng agarang solusyon ang pagkalat ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI na nakakaapekto sa mga tanim na tubo. We know that the SIDA law has been very instrumental in promoting improvements in the sugarcane industry, but we've noted many deficiencies in the law, and that is why we have strongly proposed the amendments that are now carried in House Bill 9088, I think, of Representative Javi Benitez. We feel these reforms are critical to the sustainability and survival, in fact, of the sugarcane industry. Bien, bubuo ang komite ng Technical Working Group para dito naman sumalang ang mga rekomendasyon sa panukala. Samantala, kabilang din sa kanilang natalakay sa kanilang pagdinig ngayong araw ay ang panukalang magbibigay ng post-harvest facility para sa mga rice farmers para nga maiwasan itong pag-aaksayan ng ani at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Bien. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.